Petgu, ha? Bagong haircut. Ayan, nako. Matindi po itong umuugong na issue dyan sa Senado. Partikular po dyan sa Banggaan para sa kung sino ang magiging Senate President. Sa pagitan po ni Chis Escudero at Senador Tito Soto, ang nagbabalik na senador. May mga ugong-ugong pa na kahit itong si Aimee Consumition, si Aimee Consumition Marcos ay mukhang sasawsaw din sa karera kung sino ang magiging Senate President. Ngayon, pag-usapan po natin mga kabunyog, mga kababayan, itong mga ugong-ugong sa Senado na ang source nga nito ay si Senador Jinggoy Estrada na di umano, ayon kay Jinggoy at ayon na rin sa mga artikulo sa mga web news site, no, sa mga media, ay ito daw si Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay sasama sa majority block ni Chis Escudero. Ibig sabihin, sa botohan po sa pagkapangulo sa Senado, sasama sa mayorya si Kiko at si Bam. Maraming nasyasyak dyan, lalo ang mga kakampings, ang mga dilawan, ang mga pinklawan, yung mga nasa tradisyonal na oposisyon. Na shock, no? Talagang kahit ako po sa bunyog, mukhang ano yan, iba yan mukhang iba yan, ang tanong lang marami, bakit? Bakit ganun? Ano ang implication niyan? Totoo ba yan? Anong dynamics niyan? Talaga bang ang title nga ng ating vlog, iiwan na ba ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan si Risa Hontiveros sa oposisyon? Sila ba'y magiging oposisyon pa? Anong sitwasyon? Di ba? Maraming nagtatanong Pero yan nga po, kahit po nung in-interview si Mig Subiri, mga kabunyog, mga kababayan, ay sinabi ni Migs na mukhang yun ang mga bali-balita na ito daw si Kiko Pangilinan at Bam Aquino ay nag-commit na kay Chis Escudero. Kumbaga, ayos na ang buto-buto. Ang laki ng tawa siguro ni Chis Amag Escudero dito, no? Ngayon, anong implication yan, Kakulex, di ba? Paano nga ba? Ano ang paniwala ko dyan? Ganito po, ang paniwala ko dyan. So, alam nyo naman, ang mga senador kasi may mga ano yan may mga kanya-kanyang advokasya o mga panukala na mga batas at mga programa na talagang inaano nila, tinataguyod nila. Halimbawa, itong si Bam Aquino, ang talagang advocacy niya na talagang nakilala siya, edukasyon, no? At si Kiko Pangilinan, kilala yan talaga agrikultura ang kanyang advocacy, no? So, ngayon, ano ang nakikita nating dahilan kung totoo man yung ugong na yan na si Bam at si Kiko ay sasama sa majority ni Chis Escudero? Ibig sabihin, between Soto and Chis Escudero, si Escudero ang iboboto nila na Senate President. Sasama sila sa majority. So, bakit? Ang tingin ko po dito ay hindi ito ideological. Hindi ito sa pinag-uusapan niya na bago na yung kanilang ideolohiya bilang mga oposisyon o yung kanilang mga posisyon sa iba't ibang issue, especially sa impeachment trial. Although, siyempre, mga senador, sinasabi natin, dapat tahimik lang sila, hindi sila bias, dapat neutral, at least neutral. Huwag magsasalita kung makasara o anti-sara kasi sila, sa impeachment trial, sila ay mga hukom, sila ay mga senator, judges. Ngayon, nabago na ba ang prinsipyo
at ideolohiya ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan kung sila ay sasama sa majority ni Chis Escudero? Ano ang sagot? Ako po, may honest opinion, mukhang hindi naman. Mukhang ito ay dikta lamang ng tinatawag na pragmatic politics. No? Alam niyo sa Senado, kung gusto mong, even sa Congress, kung ikaw ay isang senador o congressman, gusto mong isulong ang isang batas, ang isang programa, ang isang advokasya na talagang pinaniniwalaan mo. In this case, si Bam Aquino sa edukasyon at si Kiko Pangilinan sa agriculture, kailangan meron kang kapangyarihan. Hindi naman kasi como senador ka, senador ka na lang. Ha? Ano pong ibig kong sabihin? Kapangyarihan, poder. At anong ibig sabihin ng poder? Kung ikaw ay nasa majority at ikaw ay kasama, kaibigan at kasangga, sabi natin kasangga, at bumoto sa Senate President na nakaupo, in this case si Chis Escudero, ikaw ay mabibigyan ng committee chairmanship. Yun! Yung pulaang yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Para sa mga nalulungkot, ha? At naguguluhan, at mga nagugulumihanan na mga kakampings at mga dilaw at mga yellows, mga pinklawan, di ba? Ano man ang tawag natin. Ako, ang aking paniniwala, yan ay produkto lang ng tinatawag na pragmatic politics. Kailangan practical ka. Tingin ko, ganyan po ang ginagawa ni Kiko at ni Bam. Kasi kailangan nila ng komite na pamumunuan nila. In this case, aarborin talaga ni Kiko dyan yung Committee on Agriculture. At kay Bam Aquino naman, yung Committee on Education. Yun yung kapalit. Yun ang bargain, yun ang kapalit ng kanilang pagsuporta kay Chis Escudero. Otherwise, kung sila isasama kay Soto at hindi naman mananalo si Soto dahil binibilang din naman nila yan, nagtatanungan sila kung may sino talagang may boto dyan, si Soto ba o si Chis ang may bilang. Ibig sabihin, pag sinabing bilang, at least may 13 na senador, at least may 13 na senador, yun ang mananalo. Lumalabas kasi, kahit po tayo, pag nagbibilang, mukha talagang may number 13 si Chis. Talagang hudas ba? Number 13, ano? So, meron siyang numero 13 or more na mga senador na boboto sa kanya bilang Senate President. So, binilangan natin yan, yung 5 Duterte Senator. O, bilangin natin, 5 Duterte Senator. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Marcoleta, si Amy. Isama mo si Chis Escudero kasi boboto rin siya, senador din siya. Iboboto niya sarili niya. Tapos yung kanyang majority floor leader na si Joel Villanueva kasi package yan eh. Kung ito ay Senate President, ito ang majority floor leader, talagang magkakampihan yan. So 7 na. Isama mo ang kanyang Senate pro tempore na si Jinggoy Goy na sinabing talagang suportado yung si Chis. Si Jinggoy, yung kapatid ni Jinggoy na si JB, di Siyam. 2 Cayetano, 11, at 2 Bilyar na mga sugapa, si Mark at si Camille. Doon pa lamang po, 13 na agad ang nakuhang boto ni Chis Escudero sa ating prediksyon o pag-aanalisa. So may 13 na si Escudero. So, parang kung kay Kiko at kay Bam, kung nakikita nilang 13 na ni ang boto ni Escudero, kung sasama naman sila kay Soto, masasayang lamang ang kanilang boto. So, kesa naman masayang ang kanilang boto, ay kumampi na sila dito kay Amag. Tinatawag nating Amag si Chis eh. Inaamag kasi talaga ang mga interpretasyon yan sa konstitusyon. Sasama na lang sila kay Chis kasi hindi masasayang boto nila. Kumbaga, panalo, di ba? Tataya ka na lang sa panalo. Alam niyo yun, kaysa tataya ka sa talo, tumaya ka, sure win. At ano yung sure win doon? Sure win si Escudero at sasama pa si Kiko at si Bam, mabibigyan pa sila ng
committee chairmanship na pwedeng hindi maibigay sa kanila yan kung sila ay sasama sa kay Soto. Di ba? Eh sabi naman, hindi naman automatically na ang minority sila Soto eh. Although lumalabas, yung grupo ni Soto ngayon, yung Veterans Bloc, si Soto, si Lacson, si Mig Subiri, at si Ligarda, ang minorya. Lumalabas. Si Risa Ontiveros, independent, naiwang mag-isa. Kaya nga sabi ni Mig Subiri, welcome daw si Risa sa kanilang grupo. Kumbaga, sama ka na lang sa amin na Risa dito sa Veterans Bloc. O dilima na sila. Kasi nga naman, from dalawa na minority, na iwan na lang si Risa pag-isa. Dahil nga great na si Coco Pimentel. Dati dalawa sila ni Coco. Ngayon, si Risa na lang. Tinatawag ni Risa yung sarili niya na independent bloc. Mag-isa na lang. Hindi natin alam kung sasama si Risa sa Veterans Bloc nila Subiri. Di ba? Yon. So, bakit ganun? So, tama ba ang ginawa ni Soto at ay kung tayo tatanungin mga kabunyog, mga kababayan, tama ba ang ginawa ni Bam at ni Kiko? Ako po, naiintindihan ko. Yan ang sagot ko. Naunawaan ko sila kasi kailangan talaga nila ng kapangyarihan ng committee chairmanship. Si Bam sa edukasyon, si Kiko sa agrikultura para maisulong nila yung mga batas, yung mga reforma, yung mga programa na sa tingin nila ay papakinabangan ng bayan. So, kailangan nila yon. Iba po kasi mga kabunyog, pag ikaw ay chairman ng komite. Ikaw ang makapangyarihan dyan eh. Ikaw ang, yung batas na iahain mo, kung ikaw ang chairman, madali mo yung ilusot sa komite. Di ba? Kasi ikaw ang chairman dyan. So, kesa naman wala silang makuwang chairmanship. Kumbagay, masisiro sila ngayon. Iba kasi pag ikaw ay nasa minority, ang ipa-priority ng Senate President talaga dyan, yung mga kanyang mga nakaging kakampi. Di ba? Kailangan yung kakampi ang priority na binibigyan ng posisyon. Kaya nga yan ay hindi naman na isang bagay na kaya ito binoto purely prinsipyo. Hindi po, ano po yan eh, kid porko. Tama ba yon? Kid porko. Ano ba sa Tagalog yung kid porko? Exchange deal, di ba? What's the deal? Anong akin dyan? Anong meron dyan? Pag sinuportahan si Escudero, may kapalit po na posisyon yan o committee chairmanship. Tingin ko, ganyan po yung ginawang estratehiya o tactics na lang ni Kiko at ni Bam. Pero iniwanan ba si Risa sa oposisyon? Sa butuhan sa Senado, matuturing nga talagang si Kiko at si Bam ay nasa mayorya. Dahil kakampi nila yung Senate President. Pero sa mga issue ng bayan, yung per issue, pag-usapan natin yung bawat issue, ang tingin ko naman, hindi naman magbabago ng posisyon si Bam at si Kiko pagdating sa mga issue ng bayan. Halimbawa, paglaban sa korupsyon, sigurado naman tayo na si Kiko at si Bam ay lalaban sa korupsyon kahit nasa mayorya sila. Sa impeachment ni Sara Duterte, hindi naman ako maniniwala na boboto si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan para i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte, kagaya ng motion ni Bato at ni Bongo. Hindi tayo naniniwala doon at malayo po yun. Na lahat na lang ng magiging kumpas ng mayorya ay sasama si Kiko at si Bam. Kung hindi, ginamit lamang nila yung boto nila. Total, mukhang may bilang talaga si Cheese, sumama na sila para manginabang sa pwesto, chairmanship na kailangan nila para isulong yung mga reforma sa kanilang komite, yung mga batas na gusto nilang isulong. So, practical po yun. Nagiging practical sila. Kung baga talagang ganyan ang laban, paminsan-minsan, kailangan mong magdesisyon, di ba? Hindi pwedeng sugod ng sugod, nag-iisip din. So, nabago ba ang prinsipyo ni Kiko at ni Bam? Mukha namang hindi eh. Doon lamang talaga sa Senate presidency. Ang malungkot nga lang talaga, syempre, kung si Chis Escudero pa rin ang
magiging Senate President, siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. At syempre, yung mga ginawang aksyon ni Chis Escudero, again, sinasabi natin, para sa atin, ay pumapabor kay Sara Duterte. Bias siya. Hindi siya neutral, di ba? At least. So, yun po, mga kabunyog, kaya ako, hindi naman ako nag-aalala dahil mukha namang intact ang prinsipyo ni Kiko at ni Bam. Ibig sabihin, technically, nasa majority sila, pero pag pinag-usapan yung mga issue ng bayan, mukha namang kasama pa rin nila si Risa Hontiveros sa mga botohan. Halimbawa, pagtaas ng sahod ng manggagawa, tingin ko, boboto naman pabor dyan si Kiko at si Bam. Even yung mga kaso ng korupsyon na kailangan investigahan. Tingin naman natin ay gagawin ni Kiko at ni Bam yung nararapat. Sa issue naman ng impeachment trial, naniniwala ako na papakinggan nila ang mga ebidensya. Hindi nila isusuppress ang katotohanan. So, ano yon? So, syempre, ang mga senador, kahit minsan nasa majority, nasa minority, or independent block, ano po yan? Kahit ano pa, ay pumuposisyon ang mga senador, minsan sa tingin nila kung ano yung tama. Hindi dahil sila nasa majority o minority. So, yun po ang aking analysis dyan. So, huwag tayo ganong malungkot, huwag natin sisihin. Ang mahalaga, tignan natin yung performance ni Kiko at ni Bam at yung mga prinsipyong pinangahawakan nila sa mga issue ng bayan. Yun ang pinaka mahalaga. Pero halimbawa, kung sumama na sila sa majority, tas ganito na nangyayari, pinagtatakpan na si Sara o kung ano pa man, mukhang mali na yon. Doon, hindi pa naman ganun, di ba? Wala pang ganun. Sa atin lang, mukhang talagang naging practical lamang si Kiko at si Bam kasi kailangan nila yon. Si Risa naman, may sariling pananaw yan, talagang matigas. Ako siya, independent, di ba? So, mga kabunyog, mga kababayan. So sabi dito, si Risa lang, tingin ko naman hindi naman. Matino naman pa rin si, di ba, letter E kasi siya sabi, si Risa lang matino. Tingin ko naman sa mga issue ng bayan, maninindigan pa rin si Kiko at si Bam. Numbers game po talaga ang election, no? Ronel Santiago, impeachment, nakakulong na si Digo. Importante, nakakulong na si Digong sa ICC, sabi ni Ronel Santiago, di ba? Laban lang, Senator Risa, kahit mag-isa ka, we support you. Hindi naman mag-isa si Risa dyan. In fact, kahit naman yung grupo nila Subiri, mukhang mag-o-oppose, nasa minority. Yung grupo ni Subiri, ni Lacson, ni Soto, ni Legarda. Mukhang makakasama ni Risa sa impeachment. Ang mahalaga naman dyan, yung paninindigan nila sa mga issue, no? Hindi naman yan buo-buo ang boto niyan. Hindi ko majority, bumoboto ng majority sa mga botohan. Nag-iiba-iba din po yan. Ano? Inday Sescon, good evening Sir Kulex. Hello sa lahat. Salamat. Inday Sescon, Zoe, Coco Pimentel lang talaga ang tanging kakampi ni Risa. Jasmine Asan, nanonood. Ha. Possibly sasama sila sa majority. Kasi nakasubaybay ang INC sa kanila. Hindi, tapos na election di ba? Tingin ko naman talagang binoto ng tao si Bam at si Kiko, di ba? Eugene Estarilla, advocacy not applicable to Escudero, Bato, Robin, go. Diba? Antonio Sarmiento, good evening, idol. Salamat, Attorney Boy, hello po, Attorney Boy. Nanonood sa atin. Salamat po, Normita Alberto Oquias, salamat mga nanonood, Mama Gina ni Shasha Cuneda, tama. Oo nga naman, chillax lang kayo, di ba? Ma'am Gina Rabis ng Camarines Norte. Chillax lang, di ba? Kasi hindi ibig sabihin sa majority sumama na ay nawala na ang prinsipyo. Hindi po. Boboto si Kiko at si Bam individually sa issue ng bayan, even sa impeachment trial. Kaya hindi natin sila pwedeng huhusgahan. Hindi naman na bago overnight ang prinsipyo naman yan. Ang mga prinsipyo ng mga yan. Talagang sinasabi ko lang, nag-practical lang yan. Kasi kailangan nila ng committee chairmanship para isulong ang mga programa, batas at reforma na gusto nilang isulong sa Senado. Sa pakinabang naman yan ng
mamamayan. Di ba? Yung gagawin naman ni Bam at ni Kiko, tingin ko, makikinabang doon ay mamamayan. Di ba? Ganun lang yon, ha? Para sa akin pong humble opinion lamang yun. Ano? So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kabayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.